Nauuna siyang gumalaw. Hindi ako. Anino ko. Ako si Marco, 25 anyos. Night shift encoder sa isang maliit na logistics office sa Bacoor. Paulit-ulit ang routine ko. Sa gabi, trabaho. Madaling araw, uwi. Umaga, matutulog. Mag-isa lang ako sa inuupahan kong studio type na kwarto. Isang ilaw, isang kama, isang salamin sa pader. Tahimik, walang istorbo. Gusto ko yun, kasi sa gabi, mas malinaw makapag-isip. Yun ang akala ko. Isang madaling araw, pauwi ako. Pagod, antok, lutang. Habang naglalakad sa makipot na hallway ng apartment, may napansin ako sa gilid ng mata ko. May mali. Huminto ako. Huminto rin siya. Tumingin ako sa sahig. Anino ko lang. Normal. Huminga ako. Naglakad ulit ako. At doon ko nakita na una siyang gumalaw. Hindi sabay. Hindi delay. Nauna. Parang may sariling desisyon. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan. Pagod lang to. Pero habang nasa kwarto ako, sinubukan ko ulit. Tinapat ko ang sarili ko sa ilaw. Iniangat ko ang kamay ko, pero nauna siyang nakaangat. Napaatras ako. Hindi pwede. Lumipat ako ng pwesto. Binago ko ang ilaw. Inikot ko ang katawan ko. Optical illusion lang to. Pero kahit saan ko gawin, pareho pa rin. Lagi siyang nauuna. Hanggang sa isang gabi, nasa CR ako. Tahimik. Tanging patak ng gripo ang maririnig. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako makagalaw, pero sa sahig may gumagalaw. Dahan-dahan. Napababa ang tingin ko. Anino ko. Hindi ako kumikilos, pero siya, unti-unting itinataas ang ulo niya. Parang may sariling leg at hindi siya dapat may mata, pero ramdam kong nakatingin siya. Simula noon, hindi na ako komportable sa ilaw. Kahit maliit na ilaw. Pakiramdam ko, may kasama ako. Isang gabi, pinatay ko lahat. Sobrang dilim. Walang ilaw, walang anino. Humiga ako. Tahimik. Pero may narinig ako. Mahina. Parang may kumikis-kis sa sahig. Dahan-dahan. Malapit. Kinuha ko ang phone ko. Binuksan ko ang flashlight at doon ko nakita sa sahig may hugis tao. Mas maitim pa sa dilim. Hindi dapat posible kasi walang ilaw. Pero nandun siya. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, umuwi ako ng maaga. Pagpasok ko sa kwarto, tumayo ako sa ilalim ng ilaw. Pagod, walang tulog. Tumingin ako sa anino ko. Tahimik, normal. Sandali akong nakahinga.
At bigla, siya ang unang gumalaw. Hindi kamay, hindi ulo, buong katawan. Unti-unti siyang humihiwalay sa galaw ko at umikot paharap sa akin. Naligas ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At doon ko naramdaman may pumapasok. Hindi mula sa labas, kundi sa loob ko. Parang may humahawak sa mga galaw ko. Unti-unti, gumagalaw ang katawan ko. Pero, hindi ko iyon iniutos. Naglakad ako papunta sa salamin. Tumigil, tumingin. Ako, pero hindi ako. Nakangiti. Isang mabagal, pilit at pamilyar na ngiti na parang hindi na akin. Simula noon, normal na ulit ako sa paningin ng iba. Pumapasok sa trabaho, nakikipag-usap, kumakain. Pero sa loob, hindi ako ang gumagalaw. Minsan, sa reflection ko, nakikita ko ang sarili ko na nauuna nang ngumiti bago ko pa maramdaman. At sa sahig, hindi na ako ang sinusundan ng anino ko. Ako na ang sumusunod sa kanya. Pero may mas malala pa rito. May nabasa akong kwento tungkol sa isang lalaki na patay na ang kapatid. Pero patuloy pa rin siyang nakakatanggap ng mensahe gamit ang lumang SIM card nito.